Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin kapapasok lang ha. Diyos ko po, nako, matinding plano lumabas na. DP Sara ex-President Rodrigo Roa Duterte, Pastor Kibuloy, dudurugin, nako. Yan po ang ating alamin mula po rito kaya Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pero bago po natin simulan yan, eto nga po pala muna, no? Yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Ito po. God protect Tatay Digong and DP Sara Duterte from evil's power. Nako. We praise you, Lord. Amen. Good afternoon, sir. Ito. Good afternoon, sir. Alam mo ang kawatan takot baka malamangan. Nako. Totoo po yan. Anong plano at bakit patagalan pa? Nabudol na nga tayo. Papayag ba tayo na mangyari yun? So yan, mga karabin natin ha. Bakit hindi lumaban ng parehas? Kawawa naman ang ugali, insecured sa mga Duterte. Masamang gobyerno, hindi na sinusunod ang tunay na batas. No, kasi sila talaga ang batas ha. Sila na ang hukom, ha? Sila na ang attorney, ha? Sila na po lahat. Parang gantihan yan, no? Nga, no? Parang gumaganti. Wala kayong magagawa, panahon lang yan. Tama po, no? Sabagay, panahon nila ngayon, ha? Pero hindi naman nila magiging panahon nito kung hindi dahil po sa mga Duterte, di ba? Hindi po, wala po sila ngayon dyan sa kinatatayuan nila kung wala po ang Duterte. Ito na nga mga karibin natin, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito po, no? Akala natin, no? Sinusuri natin, si Pastor Kibuloy, tinanggalan na ng SMNI, ang prangkisa, tapos meron pong nakaambang warrant sa contempt at meron pa pong kaso, nakasuhan na po ng DOJ. Pero tingin po natin, ano lang to, no? Pasimula lang. Mukhang inilalatag po nila sa pamamagitan ni Pastor Kibuloy, no? Nilalatag nila na ang punteriya talaga ng lahat ng ito ay si Pangulong Duterte. Titignan po natin kung ano yung ginagawa nila ngayon para sa eventual na pagdidiin dito po sa mga Duterte. Siyempre, pag dinamay po si Pangulong Duterte katulad nung nakaraan Duterte, mukhang hindi po talaga nila tatantanan, no? Si Kibuloy, pasimula pa lang yan, parang necessary si Kibuloy sa kanilang no? Kasi palpak yung ICC nila. Idadaan naman nila sa ibang way si Pangulong Duterte at kasama si Sara Duterte. Pero habang nangyayari po ang lahat ng ito, patuloy po na may nang-aambos sa ating mga kasundaluhan. Patuloy po na mataas yung presyo ng bilihin. Pero wala po silang pakialam. Ang pakialam po nila, durugin. Durugin ang kanilang mga kalaban, pampolitika. Ito po, nilalatag po nila, maliban po dito sa kaso ni Kibuloy. Ako, ang paniniwala ko talaga, ang punteriya talaga nito. Kasi dapat ngayon, tapos na di ba? Dapat ngayon, kung si Kibuloy lang po, dapat nito, nagdidiwang na sila, naghahanda na sila para sa eventual. Hindi pa rin po sila masaya. Ang dami pa rin po nilang inuungkat. Katulad ngayon ng Rappler, tignan nyo po. Makukulong na po si Kibuloy. Pinadadakip na, correction. Bura. Pinadadakip na po ng Senado si Kibuloy. So dapat okay na. Kasi, tapos yung DOJ naman, nagsampa na ng kaso, dapat okay na. Bakit po nagbe-build up pa rin yung Rappler? Bakit may investigative journalism pa rin po sila na pinapakita po nila yung mga yaman di umano ng hindi naman po di umano, talagang yaman po yun ng kingdom, no? Kasi nakuha nila sa hindi naman po nila yung mga sabi-sabi lang.
sa official po, ang nakalagay pong may-ari ng mga natutuklasan ng Rappler, KOJC. Di ba yan yung King? So, wala po itong mga karibin natin, itong Rappler, no? Talagang napaka-bias po. At ewan ko ba mga karibin natin bakit ganito po yung ginagawa ng Rappler, no? Sa dami-dami po ng mga opisyal ng gobyerno, no? Na nasasangkot po sa mga korupsyon, di ba? Bakit hindi po yun ang kanilang imbestigahan, di ba? Doon mas may mapapala po ang taong bayan, di ba? Kung gagawin nila yun. Kasi pera ng taong bayan yun di ba? Oh. Wala Dito pa lang sa PhilHealth, bakit hindi nila nilabas? Bakit hindi nila, kung talagang investigative journalism o mga journalist, no? Itong mga Rappler na ito, bakit hindi nila imbestigahan itong si Senator Rez Ontiveros patungkol po yan sa PhilHealth, di ba? O marami pa po silang pwedeng pa-imbestigahan ng mga opisyal ng gobyerno kung talagang gustong nilang tumulong, no, sa Pilipinas. Pero iba po kasi ang tinutulungan nila no? Alam naman po natin itong Rappler na ito, dilawan po ito di ba? Kaya full support po ito dito kaya Senator Rez Ontiveros. Nagigets na po natin ngayon yung logic kung bakit ganito po yung action, no, o ginagawa ng Rappler. So hindi po yan nililihim, di ba? Hindi po yan nililihim. Ngayon, pinepresent muna, ilang araw na po yung Rappler, nagpapakita ng iba't, hindi pa inisang beses Inaraw-araw po nila, parang serye. Malalaking mansion. Okay, malalaking Netflix. mansion. Pinapakita nila ngayon. Ngayon, ang question nila, pangkaraniwan lang si Pastor Kibuloy na mangangaral. Yung tawag niya, preacher. Ang hinahang nila yung question ngayon, sinasabi, sa tingin ba ninyo, etong pangkaraniwang preacher ay may kakayahan na makapag-produce ng ganitong kalalaking di ba? Diyan naman nila hinang ngayon. Pucha, alam mo na kung saan patungo di ba? Alam mo na kung saan patungo yung mga investigative journalism kunwari. Ang isa bang pangkaraniwang pastor? Hindi po. Ito ang tanong nila Ang isa bang pangkaraniwang pastor o pangkaraniwang preacher ay anong tawag doon? Yung makakapag-produce ng ganyang kalaking yaman? Yun yung kino-question nila ngayon. Di ba? Ang patutunguhan po niyan si Duterte. Ito, tignan niyo na ngayon dito. Ito po si Garin. Yung dating DOH Secretary Garin na ngayon ay congressman. May tinatago ba si Rudy Duterte? Dapat daw ini-explain niya bakit siya ginawang Rudy Duterte Garin tells Rudy Duterte to explain role as Kibuloy's wealth manager. Inuugnay na nila ngayon. Bakit niya ginawang wealth manager? Bakit niya ginawang administrator ng kayamanan ng KOJC? Si Pangulong Duterte. Tapos kay Risa Ontiveros naman, pinalalabas niya, may testigo sila na para mo kasi masabi na money laundering. Literal po yun Yung money laundering galing po sa masama. Natatawa ko rito sa may nag-comment dito dati. Badong, hindi yan literal na paglalaban paglalaban ng pera. Yun nga po yung meaning ng paglalaban ng pera. Galing siya sa marumi yung pera. Galing po, ang ibig sabihin po na maruming pera, galing po yan sa mga illegal na gawain. Yun po yun. No? Tapos, lilinisin, yan kaya money laundering. May money laundering na ngayon na tinatawag. Paano magiging illegal yung yaman na yan? Di ba? Ngayon, may investigasyon, sinasabi naman dito, nililinis yung maruming pera. Yung galing sa illegal, lilinisin, magiging legal na ngayon. Bakit si Rudy Duterte? Di ba? Bakit nga ba?
dalawa yung teorya ko rito, no? Una kasi, pinunteriya naman talaga nila si Rudy Duterte. Magagalit na naman kayo pag nakakalimutan ko yung pangalan na Tatay Digong o Pangulong Duterte. Huwag po kayo magalit. Natural lang po sa kwentuhan na minsan Duterte lang o Digong lang. Pero hindi ko po sila binabastos. Okay. Halimbawa po si Digong. Tinitrigger ko lang kayo. Halimbawa po, inuugnay na nila ngayon. Kaya siya administrator niyan, malamang. May ugnayan yung paglaki ng pera ng KOJC. May ugnayan yan sa pagiging politiko ni Pangulong Duterte. Anak ng tinapay. Alam nyo, yung mga tsoryan nyo, pambobo eh. Hindi pa ako si Duterte Si Badong pa lang ako. Basang-basa ko na kayo eh. Ang mangyayari niyan, iimbestigahan nila ngayon si Duterte. Ang sasabihin bigla nitong mga to, magtatagpo-tagpo yan eh, lahat ng bintang eh. Magtatagpo-tagpo yan. No? Una, may sinasabi rin sila. May kasunduan si Duterte tsaka yung China. Hindi man nila ma-prove na nagnakaw si Tatay Digong sa pera ng taong bayan kasi mahirap pong i-prove yung wala. Kita nyo po sari-sari po ang akusasyon nila kay Tatay Digong. Mamamatay tao, demonyo, di ba? Demonyo, santanas, lahat, digongyo nga eh. Di ba? Yan yung mga nila, yung mga talagang talamak sa kasamaan. Pero ito lang yung masasabi ko mga karabin natin doon po sa mga tumatawag na digongyo nako, huwag po tayong malinis mga karabin natin. Malamang sa malamang ikaw dati rin kang Duterte supporter. Kayong mga bumaliktad sa mga Duterte, malamang di ba? Puring-purin nyo rin po yung ginawa ng ating dating Pangulo sa ating bansa. Hindi nyo lang maamin kasi baka nasisilaw po kayo, no? Baka natatahuban po yung mga mata nyo ng mga makikinang. Diba? Oo. Wag po kayong wag po kayong magkunwari, diba? Kami talaga, hindi naman kami nagkukunwari, mga karibin natin Talagang sinuportahan po natin si PBBM nung eleksyon, no? Pero hindi naman pwedeng diba? Umiiyak na po ang ating diba? Yung ating mga kababayan ay naghihirap na po maging tayo, mga karibin, lahat po tayo. Diba? Hindi ka pa rin magre-react, hindi ka pa rin wala ka pa rin reaksyon, diba? Wag po kayong ganoon. Pero anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon ay opinion, no, na maaari nating i-express. Kaya okay lang din, na wala rin naman makikialam sa atin, di ba? As long as wala po tayong below the belt ng mga tirada. Pero kayo parang Pero never po tayong nakarinig na si Duterte ay nagkamal ng salapi. Wala po silang bintang. In general, parang sinasabi lang, laganap ang korupsyon. Pero never po nila sinabi na nagpayaman. Wala po sila Nikatiting. No? Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, kaya po ako bilib na bilib sa mama Inakusahan kung ano-ano. Pero never yung pag-akusa sa kanya nagpayaman ng pera. Until ngayon. Magpaliwanag daw si Duterte. Kayo ang may malikot ng isip. Kayo magpaliwanag kung bakit nyo idinadawit si Duterte. Tigilan nyo na kami. Nagawa nyo na yan sa 125 million ni Sara Duterte. Ano natuklasan? Bakit kayo nagsitahimik sa 125? Lahat ng mga politiko, pati si Risa Ontiveros at saka yung Makabayan Black. So yan, mga karibin natin, yan, patunay po yan, no, na talagang malinis po ang Duterte. Diba? Doon sa binintang nilang 125 million ni BP Sara na CIF, no? Na napatunayan naman na wala namang anomalya. Bigla silang tumahimik, mga karibin natin, Parang
na-freeze po sila, nag-freeze, di ba? Parang nasampal lang sa kanilang mga sariling mukha. Ha? Sinampal po, parang sinampal po sila, no? Ni BP Sara doon sa bentang nilang may anomalya doon sa 125 million. Paano ba yan? Sinabi ng COA na walang anomalya. O bigla po nga nahimik. Sana nga po may ano dyan kasuhan po, no? Or bigyan mo ng disciplinary action. Diba? Yung mga nagpauna or yung mga talagang nag-akusa kay BP Sara. Diba? Yung lahat ng mga sumakay sa issue, bigyan po ng kaparusahan. Napaka-unfair po, diba, mga karbinatin? Kasi, o yun talaga ang fake news. O, yun. O sinakyan ng mga matatalino nating mga mambubutas, di ba? O dapat yung mga mambubutas diyan yung parusahan doon sa pag-ano nila kay BP Sara, wala namang katotohanan. O ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin po na, di ba? Hindi pa rin po na ipapakita nila yung kanilang resibo, yung mga libro nila hindi pa rin binubuksan. Samantalang, mag-iisang taon na ba? Mag-iisang taon na ba, mga karibin natin, ha? Simula po nang bumulusok ang issue niyan. Napabuksan yung kanilang mga libro, pero ni isa, wala po. Well, anyway, mga karibin natin, isingit ko lang po ito, may nanalo na naman po. Nung nakarang, basta, dalawa po yung nanalo may nanalo na naman po. Grabe po sa PCSO, dyan sa Lotto, no? Dalawa na po ang nanalo. O yan, bakit hindi yan ang inyong imbestigahan? Diba? Yung misteryo sa Lotto. Paano natin hindi masasabing misteryo, mga karibin natin, Sa kahaba-haba na po ng panahon, no? Ng history ng Lotto. Yan, napunta na tayo sa Lotto, O, history ng Lotto. Bakit ngayon lang? Nagkakaroon ng misteryo. Diba? Halos araw lang pagitan. Mga karibin natin, Kubra na agad yung kumbrador ng bayan. Grabe, Ganyan po sila. Ganyan po ngayon kagrabe ang grabe, manipulasyon. Ano bang tawag dito, mga karibin natin, So yan, mga karibin natin, talagang pasakali lang siguro itong pagtira nila kaya Pastor Apollo, ito, opinion lang din po, kay Pastor Apollo Kibuloy. At malamang sa malamang, ang target po talaga nila dito, si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi sila po ang malakas Sila po ang malakas na maging kalaban sa mga susunod na eleksyon. Yan, mga karibin natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman tungkol po sa naging balita nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.